We're about to start na po ng ating pananambahan. Mag-prepare na po tayo para sa ating worship. At kung maaari po ay iwasan na po ang pag-iingay. At maging kung maaari rin po ay i-silent po ang inyong mga cellphones para hindi po tayo makaistorbo sa ating pananambahan. Sound check. Ay, muli ho, magandang umaga sa bawat isa at welcome ho sa ating Sunday morning worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. So before we begin our worship proper, ilan ho muna mga reminders and announcements sa ating mga kapatiran. Una, purihin ng Panginoon. Salamat ho sa bawat isa na nakasama, sumuporta sa ating sa ating sports fellowship last Monday. Yung iba ay nagwagi, yung iba ay natalo, pero overall, talo tayo. Yung pinaka-overall champion ay ang JCBC Pandi. So, nasa kanila yung maganda at bagong electric fan. Lord willing, next year naman, tayo naman ang may bagong gamit sa church. Amen? Yun yung goal ng mga sports, yun yung laging final prize. Yan, yung bagay na magagamit sa church. So, pag-pray natin yan at nagpaplano yung ating mga kalalakihan na baka monthly magkaroon na ng basketball fellowship. Sa mga ladies, baka gusto nyong simulan ang monthly volleyball training camp. Ay hindi, fellowship lang. Baka mamaya talagang seryosohin. Nawa ho ay pwede nyo hong planuhin ho yaan. Pero speaking of fellowship, mamayang hapon, pagkatapos ng ating second service, ay meron ng couples fellowship. So lahat ho ng may asawa at mag-asawa ay ating inaanyahan. At yung mga malapit na mag-asawa, yung talagang alam nyo, ay konting marcha na lang ng taon ay kayo ay will tie the knot na, ay iniimbitahan ho namin kayo mamaya sa Couples Fellowship. Alas 4 ho yan ng hapon pagkatapos ng ating second service. And then, speaking of pagkatapos ng service, mamaya ho, pag nasa ating first service, ay magkakaroon tayo ng church business meeting para sa mga members ng church. So, nawa ho ay tayo ho ay manatili. Mabilis lamang ho ito at meron din ipipresent tayo ilang mga kapatiran ho natin. Okay, that covers our announcements and reminders. Pag-pray ho natin ang bawat isa at nawa, pag-pray natin na ang salita ng Diyos sa ating pag-aaralan ay tunay ngang kumilos at umepekto sa atin at nawa patuloy tayong hubugin at baguhin ng ating Panginoon sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. With that, tayo ho ay dumako sa by the way, next week, Sunday, first Sunday ng September, Burr months na. Mga kapatid, Burr months na. So, pwede ho kayong simulang bumili ng pangregalo. Speaking of first Sunday, meron ho tayong Lord's Supper next Sunday. So, let's make all efforts sa biyaya ng Diyos to be present para atin hong masunod ang inutos ng Diyos sa atin hong pag-obserba ng communion. With that, tayo yung maghanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. O aming amang Diyos, dakila, banal, mahabagin, mabiyaya at mapagmahal, Ikaw, O Diyos, na lumalang sa lahat ng bagay at patuloy na nagsusustento sa lahat ng iyong mga nilikha at maging sa aming mga buhay. O Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa buong linggong nakaraan na ipinrovide mo ang aming mga pangangailangan. At lalo't higit, O Diyos, salamat sa iyong biyaya na sapat na patuloy nag-iingat sa amin na iyong mga anak. At Ama, aming pong hinihiling ngayon sa sandaling ito ng aming pagsamba, siyasatin mo kami una sa lahat, Panginoon,
Alam po namin at aming kinikilala na wala kaming pwedeng itago sa iyo. At nawa, Panginoon, anumang kasalanan, O Diyos, na masumpungan mo sa amin, ay ipatawad mo sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami na magsikap na patuloy ngang labanan, patayin ang mga kasalanan pang nakatahan sa amin. Lord, amin rin ay humihingi ng iyong kahabagan sa mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Maawa ka, O Diyos, at ikaw po nawa ang magligtas. At Panginoon, maging aming mga kapatiran na may iba't ibang pangangailangan, kilala mo at alam mo sila, O Diyos. Maging Panginoon, ang may mga karamdaman, O Diyos, we pray for Brother Dave. Salamat sa patuloy mong biyaya at siya'y kasama namin ngayon. We pray for Marcus, nawa, O Diyos, ay panumbalikin mong kalusugan ng batang ito. At muli, Panginoon, ikaw ang nakakaalam sa bawat pangangailangan. Lord, tulungan mo po kami na imbes na maglayo sa amin sa iyo, ay lalong magtulak sa amin papalapit sa iyo. Makita namin kung gaano kami kahina at gaano kami desperadong nangangailangan sa kahabagan mo, sa wisdom mo, sa provision mo, O Diyos. At lalo itong magtulak sa amin sa malalim at tunay na pagsamba sa iyo. O Panginoon, paalala mo sa amin na ikaw, O Diyos, ay namumuhi sa ipokritong pagsamba. Tulungan mo kami na masamba ka sa espiritu at katotohanan, na sa aming pag-aawitan, pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob, at gayon din, Panginoon, sa pananalangin at pangangaral ng iyong salita, lahat ng ito ay maging mabangong samyo na aming pag-aalay sa iyo. Lahat ng ito, O Diyos, ay makapagbigay luwalhati sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y musta yung lahat, tayo po'y umawit sa Panginoon. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Nawitin po natin, Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing. Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heavens and earth reply. Hallelujah. Lips again our glorious King. Hallelujah. World that is now thy sleep. Hallelujah. Dying one, see all that save. Hallelujah. Were thy victory, O grave. Hallelujah. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. Dead in vain for bids him rise. Hallelujah. Christ
Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita, magmumula po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 12. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahiya na kanyang bilanggo. Sa halip, makiisa ka sa aking paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Magagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Nahayag na ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ginapin niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyong ito, ako'y itinalagang tagapangaral, apostol at guro. Ito rin ang dahilan ng aking mga pagdurusa. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y nagtitiwalang maiingatan niya hanggang sa araw na iyon ang aking ipinagkatiwala sa Kaniya. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po yung muling mawid sa Panginoon. Awitin mo natin, When I Survey the Wondrous Cross.
Tayo po'y magsiting lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga mga kapatid para po sa pagbasa ng ating salita ng Diyos sa Bible passage for giving. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. Okay, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Amang nasa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, na muli mo po, Panginoon, tinipon ng iyo pong mga anak, Panginoon, sa dakong ito, upang ikaw, Panginoon, ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, aming pong nilalapit ang aming mga sarili, upang kami, Panginoon, sa aming pagsambang ito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. Kung mga kasalanan, Panginoon, ito may lihim o hayag, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na higit na nakakaalam, Panginoon, ito, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, nagsusumamo po kami, Panginoon, na kami yung tulungan sa umagang ito, Panginoon, upang maibigay namin, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon, na ituon namin, Panginoon, sa pagsamba, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat aspeto ng gawain na ito, Panginoon, maging aming pagkakaloob, Panginoon, na aming nabasa kanina, Panginoon. Salamat sa gabay, Panginoon, sa yung mga salita. At nawa, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapagbibigay, Panginoon, na mayroong katuwaan sa aming pong mga puso ay may ngiti sa aming mga labi, Panginoon, habang hinahatid namin, Panginoon, ang aming kaloob na ito, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, ay ikaw ay malugod, Panginoon, sa aming gagawin na ito, Panginoon. At tulungan mo po ang bawat isa. At nawa, dakilang Diyos, ang pira na malilikom, ay ito ay magamit sa pinakamainam na paraan, Panginoon, sa iyo pong iglesia, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. Nung Lunes ho ay holiday at maaaring yung mga estudyante, wala namang pasok yung iba, pero yung iba ay maaaring aware kung ano ang ating ipinagdiwang na holiday nung time na yon. August 21, 1983. Ang dating Senador Benigno S. Aquino Jr. ay umuwi sa Pilipinas galing sa Amerika sa liwat sa maraming payo sa kanya sapagkat alam nila na merong banta sa buhay.
Pero siya ay tumuloy pa rin. And on that day, sa kanyang pagbaba sa eroplano, siya ay inassassinate at namatay. At the very airport na kung saan siya ay namatay after 4 years, as the history would have it, ay ipinangalan sa kanya. That's why we have the Ninoy Aquino International Airport. Pag kaya ko sinabi huyaan sapagkat si Ninoy ay merong linya na sinabi at ito ay tumatak sa aking kaisipan nung ito ay una kong narinig. Ang sabi, hindi ko ito narinig dahil di pa ako buhay nung time na yon. Nakakala, gano'ng katanda na siya? Hindi, narinig ko, nabasa ko, yun ang ibig sabihin. At narinig ko sa mga balita pag merong sinasabi patungkol kay Ninoy. Ang sabi niya famously, ang famous na linya ni Ninoy Aquino ito, the Filipino is worth dying for. At malugod siyang ibinigay ang kanyang buhay. At muli, hindi kakaunti sa kasaysayan ng ating bansa ang mga kababayan natin, tinatawag nating mga bayani na ibinigay ang buhay para sa ating bayan. Now, kaya ko sinabi huyaan sapagkat kumpara, I'm not short selling ang halaga ng Pilipino at ng Pilipinas. Pero kumpara sa halaga ng Pilipinas, kumpara sa halaga ng kalayaan, at kumpara sa kahalaga ng Pilipino na worth dying for, o mga kapatid, lalo na, I would like to submit to you this morning that infinitely beyond the worth of the Filipino, the gospel is worth dying for. At ito ang ating pinag-aaralan sapagkat, yes, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang tayo na kanyang mga pinili para sa kanya ay kamumuhian ng sanlibutan. Kung nyo naaalala sa ating pag-aaral 2 Sundays ago sa ating Sunday School kung paanong napakatinding pag-uusig ang sinampit ng libo-libo nating mga kapatid sa pananampalataya simply because they call Jesus Lord. Mga kapatid, literally, nung unang panahon, pag sinabi mong Jesus is Lord, delikado ang buhay mo at pwede kang pugutan ng ulo. Pakain sa leyon, sunugin ng buhay. Pero narito ang panawagan ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, malapit na siyang mamatay at yung kanyang yung susunod na sa linya ng mga manggagawa ay sinasabihin si Timothy, Timothy, yes, ang ebanghelyo at ang matapat na pagmiministeryo ng ebanghelyo ay mag-aanyaya ng pagdurusa. Pero Timothy, huwag kang uurong. Huwag kang aatras. At maging willing kang tanggapin ang pag-uusig na daladala ng isang matapat na ministeryo ng ebanghelyo. At yun yung ating binasa. At ang mensahe na muli kong nais hong ihatid sa bawat isa sa atin, simulan natin to 2 Sundays ago, pinag-aralan natin ang 2 sa 4 na punto, pero let me just remind us of the very message of the text na ating binasa. Believers can endure the suffering of the gospel bring only by the power and grace of God. Ang mananampalataya ay maaari magtiis ng pagdurusa na hatid ng ebanghelyo sa pamagitan lamang ng kapangyarihan at ng biyaya ng Panginoon. Bago tayo dumako sa ating review at sa ating pag-aaral, tayo ho muna ay manalangin. O aming Amang Diyos, tulungan mo kami ngayon. Tulungan mo kami ngayon, O Diyos, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita ng iyong katotohanan. Buksan mo ang aming mga tainga upang marinig namin ang iyong katotohanan. At itong katotohanan mo, Panginoon, na magpalaya sa amin sa mga kasinungalingan na gumagapos sa amin, sa mga hindi tamang kaisipan na daladala ng marami sa amin. O Panginoon, tulungan mo kami. At napakaraming mga tao ang willing mamatay para sa pera, willing mamatay para sa kasikatan. O Diyos, kaming nagpapakilalang mga mananampalataya ni Kristo.
O Panginoon, tulungan mo kami. Kita namin ang aming kakulangan. Expose mo, O Diyos, ang mga lugar na kung saan nandoon ang kasalanan. At tawagin mo kami sa pagsisisi. At dalhin mo kami sa biyaya mo, sa matapat na ministeryo ng Ebanghelyo. Ito man, Panginoon, ay magdala ng pag-uusig sa amin. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, atin hong sinaysay noong nakaraang 2 Sunday, pinag-aralan natin 2 Sundays ago, ang first part ng ating ng serye na ito, na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay tumatawag sa mga taong magsisi. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nag-expose ng kasalanan ng tao. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay dumudurog sa kayabangan ng tao. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, kagaya nakita natin kanina, sinabi ni Martin Luther, hindi kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili. At ito ay bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay tumatawag sa mga taong magsisi, manampalataya at magpasakop kay Kristo. And that's why ang Ebanghelyo ay kinamumuhian ng mundo. Even nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, panahon ng mga apostol, the very religious people nung time na yun ay kinakamuhian ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Griego ito'y kamangmangan. Again, the point is this, a faithful gospel ministry invites persecution. Ang sabi ni Jesus, kung ako ay inusig nila, anong gagawin nila sa inyo? Kung ang ating Panginoon at tagapagligtas ay pinako nila sa krus, ano ang willing silang gawin sa mga tagasunod ni Kristo? At mga kapatid, as we have studied again history, ginawa mang state religion ng Roman Empire, ang Roman Catholicism, o ang Christianity so-called, ang Ebanghelyo ay patuloy pa rin kinamumuhian ng mundo. At sa atin mga talatang binasa ay masusupungan natin ang mga magaganda at dakilang katotohanan na magbibigay sa atin ng suporta at mga matitibay na tungtungan kapag sa biyaya ng Diyos ay sinikap natin na mamuhay sang-ayon sa Ebanghelyo, ipangaral ng matapat ang Ebanghelyo at dumating man ang pag-uusig. 4 na punto, pinag-aralan natin na unang nakaraang 2 linggo. Believers can partake of the suffering of the gospel, number 1, because of the empowerment of God. Number 2, because of our great salvation through God. And then number 3 and 4, pag-aaralan natin ngayong umaga, because of our appointment by God and because of our preservation by God. Mabilis na review doon sa unang 2. Una, ang mga mananampalataya ay maaaring humarap sa pagdurusa na dulot ng Ebanghelyo dahil sa pagbibigay kapangyarihan ng Diyos. Verse 8, balikan po natin sa 2 Timothy chapter 1. Ang sabi ito, Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me, his prisoner. So, sinasabihan ni Pablo si Timothy, Timothy, wag mong ikahiya ang patotoo ni Kristo. Huwag mong ikahiya ang patotoo ko bilang kanyang bilanggo sapagkat nung sinulat ito ni Apostol Pablo, literally, siya ay isang preso. At biruin mo yan, ikaw ay tagasunod ng isang taong pinako sa krus at ikaw ay kasama sa trabaho ng isang taong nakakulong. Subukan mo yung ikwento sa iba ngayon. Ay, ang sinusunod ko yun na death penalty . Tapos yung kasama ko sa trabaho, yun, nakakulong. Ano ang tatrato at tingin sa'yo ng tao? So may tendency kay Timothy to shrink back dahil sa pananaw ng mga tao tungkol sa Ebanghelyo. Again, hindi to in fashion. Hindi to sikat, hindi to katanggap-tanggap sa mata ng mga tao. Kaya pinapaalalahanan ni Pablo si Timothy, be not ashamed. Huwag mong ikahiya. Kundi rather than being ashamed, ang encouragement ni Pablo kay Timothy ito, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Translation, Timothy, be willing to suffer for the gospel.
Kabaligtaran ng ikahiya mo, that is, isara mo ang iyong bibig, lumayo ka upang hindi ka dumanas sa paghihirap. Timothy, yes, darating ang pag-uusig dahil sa Ebanghelyo, and be willing to suffer para sa gospel. Pero paano to gagawin ni Timothy? Paano to mangyayari? Ang sabi niya, but be thou partaker of the affliction of the gospel. How? According to the power of God. Iyan sinasabing, Timothy, ang laki ng muscle mo, sige lang. Iyan sinasabing, Timothy, ang dami ng pera mo, harapin mo, kaya mo yan. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, be willing to suffer for the gospel. Sang-ayon sa supply ng kapangyarihan ng Diyos. At mga kapatid, kung naalala niyo yung pag-aaral natin sa Romans chapter 8, ganong katindi ang supply ng kapangyarihan ng Diyos. Na ang sabi ni Apostol Pablo, I am confident that there's nothing that can separate us from the love of God in Christ Jesus. Hindi sa laki at tindi ng ating pananampalataya, hindi yung laki ng dibdib ng Kristiyano, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na humahawak sa tunay na mananampalataya. Ang kamay ni Kristo nang sabi niya, walang makakaagaw sa aking mga tupa, sa aking mga kamay. Itong kapangyarihan na ito, Timothy, hindi yung laki ng grupo, hindi yung ganda ng iglesia, hindi yung tradisyon na kinalakihan mo, hindi yun nangahawak sa iyo. Ang magsusustento sa mananampalataya mula noon hanggang ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos. So pag ating kinonsidera ang paghihirap na dadalhin ng isang tapat na buhay at ministeryo ng Ebanghelyo o sang-ayon sa Ebanghelyo, we must look to God and not to self to find power to endure. Kailangan tayong tumingin sa Diyos at hindi sa ating sarili. Kailangan tayong umasa sa Diyos at hindi sa ating sarili para sa kalakasan. Minsan ho, nagkukwentuhan kami mag-asawa. Ano man yung paksa namin, may darating mang kahirapan, pagdurusa, kamatayan, may time na sasabi, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya. Yes! Kung kaya mo, hindi mo kaya, hindi mo kailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi talaga natin kaya. Pag ngayon mo inisip na mamamatay ka para kay Kristo, hindi mo talaga kaya. Pag dumepende ka sa sarili mong kapangyarihan. Pero isusupply ng Diyos ang lakas at kapangyarihang kailangan in the time of need. Kung halimbawa, dumating man ang pag-uusig, 20 years from now, hahantingin ulit ang mga Kristiyano, hindi niya ibibigay yung biyaya ngayon. Ibibigay niya sa panahon na yon. Pero titingin tayo sa biyaya ng Panginoon. So much so, ang encouragement ng writer ng Hebrews sa mga mananampalataya. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi sa Hebrews 12 verse 1, kinumpara sa takbuhin ang buhay Kristiyano. At ito ay isang marathon na tuloy-tuloy. At ang sabi ng writer ng Hebrews, wherefore, seeing we also have or are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ano itong great a cloud of witnesses? Chapter 11, the Hall of Fame of Faith. Napakadaming nabuhay at literally namatay para sa pananampalataya. Yun yung witnesses. Yun yung mga patotoo. Ang sabi ng writer ng Hebrews, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. How? How will you run with patience? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. He endured. He endured. Nawa sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang punto. Pag dumating ang pag-uusig, baka ma-disappoint kayo kay Brother Paul.
Tama? Pag tumingin kayo kay mga young people, pag tumingin kayo kay Brother Daryl, medyo disappointed na, Brother Paul, ngayon. Ay, biro lang. Pero dumating ang problema, dumating ang pag-uusig, dumating ang mga pressure because of the gospel. At narito ang mga tao na maaari tinitignan mo at dapat sila ang bumabagsak, sila ang nadadapa. Pag doon ka nakatingin, surely, manghihina ka. And I can still remember a time sa buhay ko nung ako'y nasa Bible school, nung umaalingaw-ngaw ang mga balita ng mga pastor na nahuhulog sa tulay. Ay ko, paano? Alam mo yung parang yung mga, kung ikaw ay basketballista, may mga hinahangaan kang basketballista. Ikaw ay nasa ministry, may mga hinahangaan kang mga pastor noong time na yon. Ay ko, anong chance ako? Sila nga bumabagsak eh. Oh mga kapatid, ang tanging pag-asa na meron tayo ay ang kapangyarihan na galing sa Panginoon. At hindi kakapusin ang biyaya ng Diyos. Hindi kakapusin. So maaaring humarap sa pag-uusig, sa pagdurusa dahil sa Ebanghelyo ang Kristiyano sa pamagitan ng kapangyarihan na galing sa Panginoon. Pangalawa, ang mga mananampalataya ay maaaring humarap sa pagdurusa dahil sa Ebanghelyo sa pamagitan ng dakilang kaligtasan na ginawa ng Diyos. Verse number 9, ang sabi ito, who hath saved us. Si Kristo na nagligtas sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin at tumawag sa atin with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. As we have hinted kanina sa Sunday school, it is not according to your works. Ikaw man ay ligtas ngayon, hindi dahil nakyutan ang Diyos sa iyo at meron nakitang dahilan. It's according to His grace. By the way, wala sa ating cute. Walang pinagkaiba, lahat tayo ay makasalanan. Pero ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin, ang Diyos ang siyang tumawag sa atin sa kanyang biyaya. At paano ito binigay sa atin? Which was given us in Christ Jesus before the world began. At muli, nakakapos ang ating kaisipan na ang kaligtasang ito ay ipinlano na at hinanda na ng Diyos para sa atin bago pa itatagan sa libutan. Hindi aksidente. Pagdating sa verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. At yun ho yung gusto kong bigyan diin sa ating review sa second point. Paano tayo makakapagtiis sa pag-uusig na dala ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pagliligtas ng Diyos, sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, siya nagligtas sa atin, siya ang tumawag sa atin. Pagdating sa verse 10, ang ating Panginoong Kristo, ang sabi, who hath abolished death. Giniba na, tinibag na, tinalo na. Nung si Jesus ay nabuhay muli, ang kamatayan ay natalo. Now, here's the question. At muli, pag inisip mo ngayon, kakapusing ka. Ano ang isa o maaaring pinakamatinding banta na gagawin sa iyo dahil sa iyong pananampalataya? Kukulong ka? Kukumpiskahin ang iyong pagmamayari? Alam niyo ang pinakamatinding banta? Kung hindi man, isa sa papatayin ka. Pag di mo kinaila si Kristo, susunugin ka ng buhay. Pag di mo kinaila si Kristo, pupugutan ka ng ulo. Pag di mo kinaila si Kristo, ipapakain ka sa leon. Pag di mo kinaila si Kristo, babariling ka. Papatayin ka. O mga kapatid, muli, this sounds
Parang, talagang ganyan ba? Mga kapatid, ito nakasulat sa salita ng Diyos. Our Savior had already abolished death. Giniba niya na, tinalo niya na ang kamatayan. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala ng kapit sa mga mananampalataya. Sapagkat kung siya'y nabuhay muli, listen, siguradong tayong mga na kay Kristo ay muli ring mabubuhay. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kung nasa iyo ang banal na spirito, kung tunay kang Kristiyano, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. To use a very an illustration, maaari yung iba hindi masyadong makaka-identify. Sino ang nabuhay sa panahon ng family computer? Family computer, alam niyo yan? Yung iba alam niyo PlayStation eh. Before that, Nintendo, family computer. At meron sikat na laro doon, ang pang-title ay Contra. Contra, hango kay Rambo. Okay? At sa Contra, merong sikat na cheat. Ano na yan? Nakakaalala? Up, down, left, right, A, B, select, start. Kabisado pa ni Brother Paul. Pag pinindot mo yon sa simula nung Contra, up, down, left, right, A, B, select, start. Meron kang 100 lives. So anong gagawin ngayon ni Rambo dun sa laro? Sugod! Bakit? Pag namatay, mabubuhay ulit. Sugod! Pag namatay, mabubuhay ulit. Para sa Ebanghelyo, para kay Kristo, sugod! Pag namatay, narito ang katotohanan ng salita ng Diyos, bubuhayin muli. Hindi sinasabing hindi masakit. Hindi sinasabing hindi nakakatakot. Hindi sinasabing immune ka. Pero merong pag-asa at ginapi na ni Jesus ang kamatayan. At ito ang daladala ng mga naunang Kristiyano sa atin, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. That's why they were willing to die for the gospel. Oh mga kapatid, nawa mag-grasp natin ito. Habang pinag-aaralan, habang binubulay ko ito, gaano ako kakulang. Sana na-expose gaano tayo nakakapit sa buhay, sa buhay sa laman na to, sa mundo na ito. Natunay nga, mas mahal natin ang sarili kaysa kay Kristo. Nakikita niyo kung gaano tayo kakulang? He abolished death and brought life and immortality. Bakit hindi ka magte-take ng risk para kay Kristo? Saan humuhugot? Yung mga kapatid natin na susuong sa kagubatan, punong-puno ng ahas, punong-puno ng alligator, punong-puno ng mga maaaring patayin sila na mga taga-bundok o taga-gubat. Pero susuong sila para dalhin ng ebanghelyo. Wala lang ba silang magawa sa buhay nila? O alam nila na sa kabila ng maaaring daling pag-uusig ng ebanghelyo, meron akong tagapagligtas na ginapi na ang kamatayan at meron akong pag-asang sigurado ng buhay na walang hanggan. Number three.
ang mga mananampalataya or believers can partake of the suffering of the gospel because of our appointment by God. Inappoint tayo ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 11, whereunto I am appointed. Saan whereunto? Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 10, who hath abolished death and hath brought life and immortality in the light through the gospel. So the gospel, yun yung object. Ang sabi ni Pablo sa verse 11, whereunto I am appointed a preacher. He is appointed a preacher of the gospel. And an apostle, apostolos, siya ang lingkod, siya ang sinugo. And a teacher of the Gentiles. May partikular na pagkatawag ang Panginoon kay Apostol Pablo. Siya tinawag na apostol. Kung naalala niyo yung pag-aaral natin together with Brother Daryl, kung paanong in the road to Damascus, kinatagpo ng Panginoon si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, and the Lord Jesus Christ, which our hope, sa utos ng Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus my Lord, our Lord, who hath enabled me and counted me faithful, putting me into the ministry. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang tumawag sa akin, ang Diyos ang nag-appoint sa akin sa bagay na ito, sa gawain na ito. So maliwanag kay Pablo nang tumawag sa kanya at ay walang iba kung hindi ang Diyos. Therefore, ang kanyang loyalty ay dapat sa Panginoon. Wala sa tao, wala sa gobernador, wala sa hari. Ang loyalty niya ay nasa Diyos na tumawag, na nagligtas, tumubos at tumawag sa Kanya. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, ang encouragement niya kay Timothy ito, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Mga kapatid, ganito kahirap ang buhay Kristiyano. Isa sa madalas na larawan na ginagamit ni Pablo para ilarawan ang buhay Kristiyano ay ang pagiging sundalo. Madali bang maging sundalo? Sabi nga nila, nasa isang hukay ang paa. Na ang isang paa ay nasa hukay, baligtad. Pero ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Verse 4, listen, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Hindi niya ibibigay yung sarili niya sa iba't ibang mga bagay. Ang layunin niya ay maluwalhati siya, mabigyang lugod siya na tumawag sa kanya para maging sundalo. Taktawan na lang natin for the sake of time sa Acts 9:15 and 16 na handoon na kung saan sinabi ng Panginoon na si Apostol Pablo ay pinili niya. Pinili niya na maging as a preacher, that is a herald of the gospel. As an apostle, bilang isang mensahero, a delegate, isinugong partikular ng ating Panginoong Kristo. As a teacher of the Gentiles, didaskalos, teacher, at particularly of the Gentiles. Yun ang pangunahing ministeryo ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Romans 11, verse 13, for I speak to you Gentiles, in so much as I am an apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Hindi siya exclusively para sa mga Hentil, pero yun ang pangunahing niyang ministeryo na binigay sa kanya ng Panginoon. So again, ang Diyos ang humirang kay Pablo. Ang Diyos ang tumawag kay Pablo para maging apostol. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanya bilang maging tagapangaral ng Ebanghelyo. At ang pangangaral ng Ebanghelyo ay mag-iimbita ng pag-uusig at kahirapan. Now, Brother Paul, anong effect niyan sa atin? Hindi naman tayo apostol. Hindi naman ako tinawag ng Diyos para magpastor. Hindi naman ako tinawag ng Diyos para maging apostol. Now, maaaring, hindi pa. Hindi alam, baka mamaya meron dito isang araw, tawagin ng Diyos bilang pastor. Walang pastora, ha? Okay? Baka may nangangarap, tigilan na, iba. Walang pastora sa Bible. Pero anong connection nito sa atin? Mga kapatid, hindi lamang ang pastor o mga misyonaryo at tinawag at dinilaga ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo, kundi ang bawat isang Kristiyano.
Ang Great Commission, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ay hindi para sa mga mangangaral lamang. Ang sabi niya sa kanyang buong iglesia, Matthew 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost." Therefore, bawat isa sa atin ay dapat may bahagi, may ginagawa to the fulfillment of this Great Commission. Ang punto, ang lahat ng Kristiyano ay lingkod ng Ebanghelyo. Pastor ka man o hindi, mangangaral ka man o hindi, lahat tayo ay daladala ang Ebanghelyo sa ating pamumuhay at sa ating pananalita. At kung yan ay totoo, darating pa rin ang pag-uusig. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipo, Philippians chapter 1 verse 29, "And in nothing terrified by your adversaries." So these are Christians na dumadanas ng pag-uusig, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. Ito ay patunay na ikaw ay sa Diyos. Dumadanas ka ng pag-uusig dahil sa Ebanghelyo. Ito ay patunay na ikaw ay sa Panginoon. At ang sabi ni Pablo sa kanila, verse 29, "For unto you it is given." For unto you, believers, is given, ibinigay sa inyo in the behalf of Christ, not only to believe on Him. And praise God, kung ikaw ay sumasampalataya sa Ebanghelyo, ikaw ay ligtas, ikaw ay anak ng Diyos. Ibinigay yan ng Panginoon, pero hindi lang yon ang binigay, but for unto you not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. At ang kausap dito ni Pablo ay hindi mga pastor, hindi mga misyonaryo. Ang kausap niya ay mga mananampalataya na kagaya natin dito. So hindi lamang ang apostol ang itinalaga, kundi ang bawat mananampalataya ay isang magpapatotoo para kay Kristo, at dumating man ang pag-uusig. Sabi ng salita ng Diyos, tayo ay itinalaga ng Panginoon dito. Mga kapatid, ang layunin ng sundalo, kung tayo ay nilagay ng Diyos dito, ay hindi gawin at gampanan yung ating mga pangarap, kundi gampanan ang makapagbibigay lugod sa Kanya na tumawag sa atin. At panghuli, dito tayo matatapos ngayong umaga. Believers can partake of the suffering of the gospel because of our preservation by God. Ang mga mananampalataya ay maaaring makibahagi sa pagdurusa alang-alang sa Ebanghelyo sapagkat o dahil sa pag-iingat sa atin o preserbasyon sa atin ng Diyos. Verse 12, last na talata. "For the which cause I also suffer these things." Itinalaga akong, sabi ni Pablo, tinalaga akong apostol, tinalaga akong mangangaral, tinalaga akong tagapagturo ng mga hentil, tagapagturo ng Ebanghelyo para sa mga hentil, "For the which cause I suffer these things." That's why I'm suffering. Again, nasan si Pablo nung sinulat ito? Nasa kulungan. At napakadaming iba't ibang karanasan ni Apostol Pablo. Siya'y binato, siya'y hinagupit, ilang beses siyang nakulong. Sabi ni Apostol Pablo, ang daming nagbabanta sa buhay niya, ang daming nagagalit sa kanya dahil sa kanyang tapat na ministeryo ng Ebanghelyo. I suffer these things. He was suffering because of the gospel. Pero sabi niya, take note of these words, "Nevertheless, I am not ashamed." Hindi ako nahihiya. Hindi ako nagsisisi. Bakit daw ho? "For I know whom I have believed." Mga kapatid, nasubukan na natin ma-disappoint, tama? Maaring meron kang inasahan, maaring meron kang pinagkatiwalaan. Yes? Nagtiwala ka. Pero
in the process of time nangyari, yung pinagkatiwalaan mo ay pumalya. Maaaring pinagkatiwalaan mo ng pera at para sa negosyo at kayo ay magkasosyo at sinimulan nyo at pinagkatiwalaan mo siya and then, poof! Nawala. Kasama yung pera. Disappointed. Nakakahiya. Pero sabi ni Apostol Pablo, ako ay nagdurusa dahil sa Ebanghelyo. Pero guess what? Hindi ako nahihiya. Hindi ako disappointed. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya, for I know whom I have believed. Kilala ko siya na aking sinampalatayanan. Kilala ko siya na tumawag sa akin. Kilala ko siya na tumubos sa akin. Kilala ko siya na nagligtas sa akin. Kilala ko siya na nag-appoint sa akin sa gawain na ito. Kilala ko siya. Siya'y tapat. Siya'y matuwid. Mahal niya ako. Buksan lang ho natin sa Hebrews sandali. Ang sabi ng writer ng Hebrews, I believe sa Hebrews chapter 6, wala dyan sa lista ng mga verses. Hebrews chapter 6 verse 10. Ang sabi ng writer ng Hebrews, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. And yes, maaaring yung work and labor of love mo, alang-alang sa pangalan ng Diyos, alang-alang sa Ebanghelyo, ay magdulot at magbigay sa iyo ng pag-uusig. But God is not unrighteous. Hindi siya hindi matuwid. Ibig sabihin, ang Diyos ay matuwid. Hindi niya makakalimutan your work and labor of love which ye have showed toward His name, and in that ye have ministered to the saints and do minister. I know whom I have believed. Hindi niya makakalimutan. Hindi baliwala sa Panginoon. Alam ko, right now, meron tayong mga kapatiran na dumaranas ng pag-uusig, lalo na mula sa mga mahal sa buhay. Pambihira, umatid lang sa church na yun, naloko na. Umaga, nasa church. Hapon, nasa church. Ano pa, may fellowship pa. Pambihira. Napunta lang sa church na yun, nasiraan ng bait. Nagbabasa ng Bible araw-araw. Hala! Nagsimula lang umatid sa church na yun, huminto na sa pag-inom, huminto na sa mga bisyo, huminto na sa pambira. Dati siya yung nangunguna sa sugal, ngayon ayaw na. Naloko na! O mga kapatid, kilala natin siya na ating sinampalatayanan. Tingnan man tayo ng mundo bilang nasisiraan ng bait, hayaan natin na nasisiraan tayo ng bait sa kanilang mga mata alang-alang kay Kristo. For I know whom I have believed. Kilala ko siya. Mga kapatid, please, kailangan natin ito makuha. Hindi nakatingin si Pablo sa mga makukuha niya. Okay? Hindi yung, well, dahil meron akong inaasahang himala, o dahil meron akong hinihingi kay Lord, kaya ako titiisin ito. Kasi gusto ko yung malaking mansyon. Pag hindi ako nagtiis, baka maliit na mansyon lang ang ibigay sa akin ni Lord. Ang sabi ni Pablo, I know Him whom I have believed. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagpapagal ay nakapako hindi sa mga biyaya na maaari niyang ibigay, ito'y nakapako sa kanya na kanyang sinasampalatayanan. Nakatingin si Pablo hindi sa gobyerno, hindi sa mga biyaya at sa sitwasyon na gumaganda. Siya ay nakatingin sa Diyos, kung kaya't napagtitiisan niya at nakapagpapatuloy siya sa kabila ng mga pag-uusig. At ang sabi niya, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him
against that day. May kanta tayo nun, di ba? Ang sabi ni Pablo, I am persuaded. Ako'y kumbinsido, walang isang kudlit man ng pagdududa na siya ay iingatan niya yung aking pinagkatiwala sa kanya against that day. Now, merong iba't ibang pananaw patungkol dito. Ano ba yung kinumit ni Apostol Pablo, pinagkatiwala ni Apostol Pablo sa Panginoon? Pero I think the best understanding here is Paul is fully persuaded that God will keep him. Hindi ibig sabihin walang mangyayaring masama. At imposibleng yun ang iniisip ni Pablo. Nasa kulungan na nga siya eh. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, He is able to keep that which I have committed. Ano yung pinagkatiwala ni Apostol Pablo sa kanya? Ipinagkatiwala ni Apostol Pablo ang kanyang buong sarili sa Panginoon. Dumating man ang pag-uusig, dumating man ang kahirapan, dumating man ang mga maraming negatibong bagay, dahil sa Ebanghelyo, ang Diyos ay sapat at ang Diyos ang hahawak sa Kanya. To give an example, wala nang ibang pang mas mahusay na example kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Hindi pala ito yung talata. Sinabi ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano. Iba pala yung naiisip ko talata kanina. 1 Peter chapter 4 verse 19 ang sabi, wherefore let them that suffer. Again, ang 1 Peter, ang sulat ng 1 Peter ay sinulat sa mga Kristiyanong nagdudusa. Inuusig sila dahil sa kay Kristo. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanila, 4 verse 19, wherefore let them that suffer to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Ang mga nagdudusa sang-ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa. At ang sinisimbolo ng kaluluwa diyan ay hindi yung immaterial part lamang ng tao, kundi ang buong pagkatao, buhay, ikaw, at ang lahat patungkol sa iyo ay ipagkatiwala sa Panginoon, sa Kanya, and to Him in well-doing, siguradong gagawin niya ang mabuti. Kakaaral lang natin. All things work together for good. Hindi ibig sabihin, tuloy ka lang, darating ka rin sa 5-star hotel. Hindi yun ang ibig sabihin. As unto a faithful Creator. And there's the key. He is faithful. Sabi ko kanina, na-disappoint na tayo sa maraming mga bagay. Pero walang Kristiyanong tapat na madi-disappoint sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, balik tayo. Ang sabi niya, against that day. What day? This probably pertains sa panahon na kung saan haharap ang mga mananampalataya kay Kristo, tatanggap ng mga gantimpala. Kaya ang sabi niya sa chapter 4, verse 8 ng 2 Timothy, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me at that day, and not to me only, but unto all them that love His appearing. Merong gantimpalang ibibigay ang Diyos sa mga mananampalataya dahil tapat siya. Siya ang hahawak, siya ang mag-iingat. Ang sabi ng Jude chapter 1, walang chapter ang Jude. Sa book of Jude, ang sabi sa second to the last verse 24, now unto Him, napakatamis ng verse na ito. Now unto Him that is able to keep you from falling. Mga kapatid, ang pinagkatiwalaan natin ay kayang mag-ingat sa atin. At dadalhin niya tayo hanggang sa kaluwalhatian. Yes, maaari ngayon, haharap ka sa mga pag-uusig. Maaari ngayon, maraming kontra. Maaari ngayon, mahirap, matindi ang pressure.
pero tapat siya na ating sinampalatayanan. So muli, ang mga mananampalataya ay maaaring humarap sa pag-uusig na dala ng Ebanghelyo dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa pagbibigay lakas ng Diyos. Dahil sa dakilang kaligtasan na meron tayo mula sa Diyos. Dahil sa pagtatalaga sa atin ng Panginoon sa ganitong sitwasyon. And dahil sa pag-iingat sa atin ng Diyos. Aalis na si Pablo, mamamatay na siya. At binibili na niya si Timothy. Timothy, matinding kahirapan, pero maging willing kang mag-partake sa kahirapan dahil sa Ebanghelyo. At kanina niya tinuro si Timothy? Sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Mga kapatid, wala tayong ibang paghuhugutan ng lakas kung hindi ang Panginoon. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan na ito. Lord, gamitin mong patuloy ang liwanag ng iyong salita. I-expose mo ang mga lugar na kung saan kami ay may mga pagkukulang, oo, may mga kasalanan. At kung sakali man, O Diyos, ang iyong mga mananampalataya sa lugar na ito ay unti-unting nahihiya, umuurong, nagtatago, dahil sa kahirapan o pag-uusig na dala ng Ebanghelyo. Nagko-compromise. O Panginoon, tulungan mo kami na tumingin sa iyo. Tulungan mo kaming umasa sa kapangyarihan na galing sa iyo. Tulungan mo kaming tumingin sa kaligtasan na gumapi sa kamatayan. Alalahanin namin, O Diyos, na ikaw ang nagtalaga sa amin dito. O Panginoon, tumingin kami sa iyo na tapat na mag-iingat sa amin hanggang sa wakas. Salamat po sa mga katotohanan ito. Ingatan, tulungan at patuloy mo kaming baguhin. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat, tawitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, I know whom I have believed. I know not why God's wondrous grace to me He had made it known, or why unworthy Christ in love redeemed me from His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how His saving path to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, aking na-encourage ang bawat isa ng mga salita ng Diyos na ating napag-aralan ay patuloy nating pagbulayan sa buong linggo na ating kaharap. Kung dumating man na ang pag-uusig dahil sa Ebanghelyo, nawa ito ang magbigay lakas sa atin para harapin ang mga ito. Sa ating paghiwa-hiwalay, mga kapatid, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng ating Ama sa langit, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. God bless po. Magandang tanghali. Dito tatapos ang ating gawain. We're now dismissed.
hinihilingan ko ho na kung maaari, yung mga members ng church, yung mga members lang naman ho, ngayon kung